maligayang pagdating. Bago natin simulan ang ating pagninilay-nilay ngayon, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang tayo ay sama-samang lumago sa pananampalataya. Sa simula ng paglalakbay na ito, hinihipo ng katahimikan ang ating dibdib. Parang may tinig na bumababa mula sa langit at marahang kumakatok sa pinto ng kaluluwa. Ang mundo ay abala, ang mga ilaw ay maliwanag, ang mga salita ay marami. Ngunit may isang tanong na nananatili. Sino tayo sa harap ng Diyos? Bago natin makita ang hinaharap, kailangan muna nating harapin ang salamin. Hindi ang salamin ng lipunan, hindi ang salamin ng relihiyon, kundi ang salamin ng langit. Ang Biblia ay nagsasalita ng diretso sa huling iglesia. Sa Apokalipsis 3:14-17 nasusulat, "At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad." Tahimik ang mga salitang ito, ngunit mabigat. Hindi sinasabi ng langit na tayo'y mahina. Sinasabi nito na tayo'y bulag sa sarili nating kalagayan. Hindi sinasabi na wala tayong relihiyon. Sinasabi nito na iniisip nating tayo'y mayaman, samantalang tayo'y hubad. Si Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 3. Ang mensahe sa mga taga-Laodicea ay naaangkop sa mga Adventista ng ikapitong araw na nagkaroon ng dakilang liwanag at hindi lumakad sa liwanag. Hindi ito mensahe para sa malalayong tao. Ito ay para sa mga nasa loob, para sa mga may kaalaman, para sa mga may Biblia, para sa mga may doktrina, para sa atin. Narinig niya ang babala at isinulat niya ito hindi bilang opinyon, kundi bilang pagsusuri ng langit. Ang Laodicea ay hindi isang sinaunang alamat. Ito ay isang espiritual na kalagayan, isang iglesia na hindi malamig, hindi rin mainit, isang bayan na marunong magsalita tungkol sa pananampalataya, ngunit nahihirapang mamuhay nito. May mga gusali, may mga programa, may mga sermon, ngunit kulang ang apoy. Sabi ng kasulatan, maligamgam, hindi tahasang rebelde, ngunit hindi rin lubos na nakatalaga. Ito ang pinakamapanganib na kalagayan, sapagkat ang malamig ay alam na siya'y malamig, at ang mainit ay nagliliyab. Ngunit ang maligamgam ay natutulog sa ilusyon. Iniisip niyang siya'y ligtas. Iniisip niyang siya'y mayaman. Iniisip niyang wala na siyang kailangan. At hindi niya alam na siya'y ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Dito nagsisimula ang tahimik na paghuhukom. Hindi sa mga lansangan, hindi sa mga digmaan, kundi sa loob ng puso. Nakita niya ito, isinulat niya ito, at binalaan niya ang bayan ng Diyos. Sa susunod na kabanata, haharapin natin ang kahulugan ng pagiging lukewarm sa ating panahon, sa gitna ng ingay, aliwan, at espiritual na pagkakatulog. May katahimikan na higit na malakas kaysa ingay ng sanlibutan. Ito ang katahimikan ng budhi. Kapag hinaharap ang liwanag, hindi agad napapansin ang pagiging maligamgam. Wala itong biglaang sugat. Wala itong lantad na pagbagsak. Dumarating ito ng marahan. Isang panalangin minamadali, isang kasulatang hindi na binubuklat, isang budhing natutong makipagkasundo. Hanggang sa isang araw, ang apoy ay naging abo. Ang Laodicea ay hindi tahasang tumanggi kay Kristo. Tinanggap siya sa salita, ngunit inalis siya sa luklukan ng puso. Ito ang dalamhati ng huling iglesia. May anyo ng kabanalan, ngunit kulang sa presensya. Si Ellen White ay sumulat sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 1. Marami sa mga nagpapanggap na naghihintay sa mabilis na pagdating ni Kristo ay nagiging kaayon ng sanlibutang ito at mas sabik na makamit ang papuri ng mga tao kaysa sa pagsang-ayon ng Diyos. Tahimik ang babalang ito, ngunit bumabaon. Hindi sinasabi na iniwan natin ang langit. Sinasabi na mas pinipili natin ang papuri ng tao. Dito nagsisimula ang paglamig ng pananampalataya, hindi sa lantad na kasalanan, kundi sa marahang pakikiayon sa espiritu ng sanlibutan. Unti-unting bumababa ang mga pamantayan. Unti-unting nagiging malabo ang mga hangganan. Unti-unting nagiging pili lamang ang kabanalan. At nasasanay ang puso sa mga patotoo para sa simbahan. Tomo Kawaro, nagbabala siya. Ang simbahan ay nasa estado ng Laodicea. Ang presensya ng Diyos ay wala sa gitna nito. Mga salitang mabigat pasanin. Isang iglesia na nagpapatuloy sa mga gawain. Isang iglesia na may mga programa. Isang iglesia na puno ng kilos. Ngunit kulang ang presensya ng Diyos. Hindi dahil siya'y biglang umalis, kundi dahil siya'y dahan-dahang itinaboy. Pinili natin ang aliwan kaysa pagninilay. Pinili natin ang ingay kaysa katahimikan. Pinili natin ang kaginhawaan kaysa pagsuko.
at hindi natin namalayan. Ang pagiging maligamgam ay hindi kawalan ng relihiyon. Ito ay relihiyong walang krus. Ito ay pananampalatayang walang pag-aalay. Ito ay pagsambang walang pagsisisi. Sa mga piling mensahe, Aklat 1, isinulat ni Ellen White, ang muling pagkabuhay ng tunay na kabanalan sa ating kalagitnaan, ang pinakamalaki at pinakamaapura sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi ito mungkahi, ito ay pagsusuri ng langit. Hindi dagdag na kaalaman ang kailangan, hindi bagong pamamaraan, hindi mas marami pang pangangaral, kundi muling pagkabuhay ng tunay na kabanalan. Ang Laodicea ay may liwanag, ngunit hindi ito nilalakaran. May katotohanan, ngunit hindi ito isinasabuhay. May mensahe, ngunit kulang ang kapangyarihan. At dito nagiging mapanganib ang katahimikan. Sapagkat kapag ang budhi ay hindi na umiiyak, ang kaluluwa ay nasa bingit. Nakita niya ito, ang marahang paglayo, ang tahimik na pagkabulok, ang iglesyang abala, ngunit walang apoy. May panlilin lang na mas mapanganib kaysa kadiliman. Ito ang liwanag na hindi galing sa langit. Ito ang liwanag ng sariling pagtataya. Ito ang ningning ng kumpiyansang hindi sinusuri. Sapagkat sinabi ng Laodicea, ako'y mayaman. Hindi niya sinabing siya ay makasalanan. Hindi niya inamin ang kahirapan. Ipinahayag niya ang kasapatan ng sarili. At dito nagsimulang bumagsak ang kaluluwa. Ang Biblia ay nagsasalita muli sa Apokalipsis 3:17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at tukha at bulag at hubad. May trahedya sa mga salitang ito. Hindi lamang dahil sila'y hubad, kundi dahil hindi nila alam. Hindi lamang dahil sila'y dukha, kundi dahil iniisip nilang sila'y sagana. Ito ang pinakamasakit na anyo ng pagkabulag, ang paniniwalang malinaw ang paningin. Si Ellen White ay sumulat sa mga patotoo para sa simbahan, tumudua. Ang pagiging sapat sa sarili ay isang nakamamatay na panlilinlang. Maikli ang pangungusap, ngunit mabigat ang kahulugan. Ang kasapatan sa sarili ay hindi simpleng pagkakamali. Ito ay nakamamatay na panlilinlang. Kapag iniisip ng iglesia na sapat na ang kanyang kaalaman, sapat na ang kanyang sistema, sapat na ang kanyang kasaysayan, dito nagsasara ang pinto ng langit. Sapagkat ang Diyos ay nananahan sa pusong umaamin ng pangangailangan. Ang Laodicea ay may mga gusali, may mga aklat, may mga tagapagsalita, may tamang mga salita, may wastong mga doktrina, ngunit kulang ang pagluha, kulang ang pagyuko, kulang ang paghingi ng awa. Sa mga aral na tinuturo ni Kristo, isinulat ni Ellen White, habang lumalapit ka kay Jesus, lalo kang magmumukhang may kamalian sa iyong sariling paningin. Ito ang tanda ng tunay na liwanag. Kapag lumalapit ang kaluluwa kay Kristo, hindi tumataas ang tingin sa sarili. Ito ay yumuyuko. Ngunit ang Laodicea ay kabaligtaran. Habang dumarami ang kaalaman, lalo siyang nagiging kampante. Habang dumarami ang gawain, lalo siyang nawawala ng kababaang loob. At hindi niya namamalayan na siya'y hubad sa harap ng langit. Ang pagiging hubad dito ay hindi pisikal. Ito ay espiritual. Ito ang kawalan ng katuwiran ni Kristo. Ito ang pagkawalan ng damit ng kababaang loob. Ito ang kawalan ng tunay na pagsisisi. Sa mga piling mensahe, Aklat 1, nagbabala si Ellen White. Ang katuwiran ni Kristo ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ngunit ang Laodicea ay nagtitiwala sa karanasan, sa record, sa pagkakakilanlan, hindi sa pananampalataya. At dito nawawala ang kasuotan ng kaligtasan. Nakita niya ito, isang bayan na puno ng aktibidad, ngunit hungkag sa loob. Isang iglesia na nagsasabing siya'y mayaman, habang ang langit ay nagsasabing siya'y hubad. May sandali na mas mabigat kaysa kulog. Ito ang sandali ng tahimik na katok. Hindi ito sigaw. Hindi ito paghatol na may kulog at kidlat. Ito ay pakiusap. Ang tagapagligtas ay hindi pumasok ng sapilitan. Siya'y tumayo sa labas. Ito ang pinakamalalim na trahedya ng Laodicea. Ang Kristo ay nasa labas ng sarili niyang iglesia. Ang Biblia ay nagsasalita muli. Sa Apokalipsis 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Hindi sinasabi ng talata na siya'y nasa loob. Sinasabi nitong siya'y nasa pintuan, nakatayo, naghihintay, kumakatok. Hindi siya pumasok sa pamamagitan ng lakas. Hindi siya sumira ng pinto. Ang pag-ibig ay hindi marahas. Si Ellen White ay sumulat sa mga patotoo para sa simbahan, Tumoshingo. Si Kristo ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso, naghahanap ng pasukan. Hindi ito larawan lamang. Ito ay espiritual na katotohanan. Habang ang iglesia ay abala sa mga pagpupulong, habang ang mga programa ay nagpapatuloy, habang ang mga salita ay dumadaloy, ang tagapagligtas ay naghihintay sa labas. Hindi dahil wala siyang kapangyarihan, kundi dahil iginagalang niya ang pagpili ng tao. Ang Laodicea ay may awit, may panalangin,
may pangangaral, ngunit sarado ang pinto. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, isinulat ni Ellen White, si Jesus ay nakatayo sa pintuan ng puso at kumakatok. Maikli ang pangungusap, ngunit walang hanggan ang kahulugan. Hindi siya kumakatok sa mga gusali. Hindi siya kumakatok sa mga denominasyon. Kumakatok siya sa puso. Isa-isa, tahimik, matyaga. At dito nahahayag ang tunay na kalagayan ng kaluluwa. Sapagkat maaaring puno ang mga upuan, ngunit sarado ang dibdib. Maaaring maganda ang mga salita, ngunit malamig ang loob. Maaaring tama ang doktrina, ngunit wala ang presensya. Ang pagiging maligamgam ay hindi lamang pagkawala ng apoy. Ito ay pagkawala ng pakikisama kay Kristo. Ito ay buhay relihiyon na walang tagapagligtas sa sentro. Sa Review and Herald, isinulat ni Ellen White, si Kristo ay naghihintay ng may pananabik na paghahangad para sa pagpapakita ng kanyang sarili sa kanyang simbahan. Siya ay naghihintay, hindi sa mundo, kundi sa kanyang bayan. Naghihintay ng mga pusong magbubukas. Naghihintay ng mga kaluluwang susuko, naghihintay ng iglesyang muling magpapapasok sa kanya. Ngunit ang Laodicea ay nag-aantala. May oras para sa lahat, ngunit wala raw oras para sa ganap na pagsuko. At habang lumilipas ang mga araw, ang katok ay patuloy, mas mahina, mas bihira. Hindi dahil siya'y napagod, kundi dahil ang puso ay tumigas. Nakita niya ito, ang Kristo sa labas, ang iglesia sa loob, at ang pinto sa pagitan nila. May alok ang langit na hindi binibili ng salapi. May kayamanang hindi nasusukat ng lupa. Hindi ito galing sa pamilihan. Hindi ito bunga ng pagsisikap ng tao. Ito ay kaloob. Pagkatapos ng mabigat na pagsusuri, dumarating ang habag. Pagkatapos ng matalim na salamin, dumarating ang lunas. Ang Biblia ay nagpapatuloy sa Apokalipsis 3:18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Hindi hinatulan lamang ang Laodicea, inanyayahan siya. Hindi iniwan sa kanyang kahubaran, inialok ang kasuotan, hindi pinabayaan sa kanyang pagkabulag, ibinigay ang pamahid sa mata. Ito ang puso ng mensahe, may lunas para sa maligamgam, ang ginto, ang puting damit, ang pamahid sa mata, tatlong kaloob, tatlong pangangailangan ng kaluluwa. Si Ellen White ay sumulat sa mga aral ni Kristo. Ang gintong sinubok sa apoy ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang ginto ay hindi material. Ito ay pananampalatayang kumikilos sa pag-ibig. Hindi sapat ang kaalaman, hindi sapat ang doktrina. Ang kailangan ay pananampalatayang dumaraan sa apoy, pananampalatayang nananatili kapag may sakripisyo, pananampalatayang umiibig kapag may sakit, pananampalatayang sumusunod kahit walang papuri. Ito ang kayamanang kinikilala ng langit, pagkatapos ay ang puting damit. Sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 4 isinulat niya, ang puting damit ay ang katuwiran ni Kristo. Hindi ito sariling katuwiran, hindi ito record ng gawa, hindi ito reputasyon. Ito ay katuwiran ni Kristo. Ito ang kasuotang nagtatakip sa kahihiyan. Ito ang balabal ng pagpapakumbaba. Ito ang tanda ng pusong sumuko. Ngunit ang Laodicea ay hubad dahil nagtitiwala siya sa sarili at kaya iniaalok ng langit ang damit, hindi para palamutian, kundi para iligtas. At naroon ang pamahid sa mata. Sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 3, isinulat ni Ellen White. Ang pampahid sa mata ay ang karunungan at biyaya na nagbibigay daan sa atin upang makilala ang pagkakaiba ng masama at mabuti. Hindi lahat ng liwanag ay liwanag. Hindi lahat ng ningning ay galing sa Diyos. Kailangan ng kaluluwa ng espiritual na paningin upang makita ang kasalanan bilang kasalanan, upang makita ang sarili ng totoo, upang makita si Kristo bilang tanging pag-asa. Ito ang pamahid na nagpapagaling ng pagkabulag. Ang mensahe ng Laodicea ay hindi mensahe ng pagtanggi. Ito ay mensahe ng panunumbalik. Hindi ito pahayag ng kawalan ng pag-asa. Ito ay panawagan ng awa. Ang langit ay hindi tumalikod. Ito ay kumakatok pa rin, nag-aalok pa rin, naghihintay pa rin. Ngunit ang tanong ay nananatili. Tatanggapin ba natin ang ginto? Isusuot ba natin ang puting damit? Hahayaan ba nating pahiran ang ating mga mata? Sapagkat ang mga kaloob ay nasa harap natin, ngunit ang pagpili ay nasa loob natin. Nakita niya ito, ang lunas na inihain, ang biyayang inalok, at ang mga pusong nag-atubili. May apoy na hindi sumusunog upang wasakin. May init na hindi dumarating upang pumatay. Ito ang apoy ng pag-ibig na sumasaway. Ang langit ay hindi tahimik sa harap ng ating kalagayan. Hindi rin ito malamig. Ito ay nagmamahal. Ang Biblia ay nagpapatuloy sa Apokalipsis 3:19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Hindi ito pahayag ng galit,
Ito ay patotoo ng malasakit. Ang pagsaway ay hindi tanda ng pagtanggi. Ito ay tanda ng pag-aari. Si Ellen White ay sumulat sa mga patotoo para sa simbahan. Tomo 3. Hindi kusang loob na pinahihirapan o pinalulungkutin ng Panginoon ang mga anak ng tao. May bigat ang bawat salita. Hindi siya nasisiyahan sa sakit. Hindi siya nalulugod sa luha. Ngunit pinahihintulutan niya ang apoy, sapagkat ang ginto ay nililinis lamang sa apoy. Ang Laodicea ay inaanyayahan hindi lamang na makakita, kundi magsisi. Hindi lamang tumanggap ng pamahid, kundi magbalik loob. Ang pagsisisi ay hindi damdamin. Ito ay pagliko. Ito ay pagtalikod sa sarili. Ito ay pagbabalik kay Kristo. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, isinulat ni Ellen White. Kabilang sa pagsisisi ang kalungkutan para sa kasalanan at pagtalikod dito. Hindi sapat ang malungkot. Hindi sapat ang maantig. Kailangang may pagtalikod at dito nahihirapan ang Laodicea. Handa siyang makinig. Handa siyang umiyak. Ngunit nag-aatubiling magbago. Gusto niya ang pagpapagaling. Ngunit ayaw niya ang operasyon. Gusto niya ang aliw. Ngunit iniiwasan ang krus. Ngunit ang apoy ng langit ay hindi nakikipagkompromiso. Kung ang pananampalataya ay totoo, ito ay magbabago ng landas. Kung ang pag-ibig ay totoo, ito ay magbubunga ng pagsuko. Ang pagiging maligamgam ay tinatapos lamang sa pamamagitan ng taimtim na pagsisisi, hindi sa bagong kaalaman, hindi sa mas maraming aktibidad, kundi sa pusong nadurog. Sa mga piling mensahe, Aklat 1, nagbabala si Ellen White, ang tunay na pagsisisi ay hindi mababaw na gawain. Ang tunay na pagsisisi ay hindi mababaw. Ito ay umaabot hanggang ugat. Binabaklas nito ang mga lihim na idolo. Binubuksan nito ang mga saradong silid. Ibinabalik nito ang luklukan kay Kristo. Ang mga pusong tinamaan ng liwanag, ang mga kaluluwang hinaplos ng apoy, at ang ilan na tumalikod. May pangako na nakalaan lamang sa mga magtatagumpay. Hindi sa mga perpekto, kundi sa mga susuko. Hindi sa mga malalakas, kundi sa mga yumuyuko. Ang tagumpay ng Laodicea ay hindi sa dami ng gawain, kundi sa lalim ng pagbabalik loob. Ang Biblia ay nagsasalita muli sa Apokalipsis 3. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kaniyang luklukan. Hindi ito maliit na gantimpala. Ito ay pakikibahagi sa luklukan, hindi lamang kaligtasan, kundi pakikisama sa pamamahala. Si Kristo ay hindi lamang nag-aalok ng kapatawaran. Iniaalok niya ang kanyang sariling karangalan. Ngunit ang landas patungo sa luklukan ay dumaraan sa krus. Si Ellen White ay sumulat sa ang pagnanais ng mga panahon. Ang krus ng Kalbaryo ay nagpapatotoo sa kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos. Ang krus ang sentro ng lahat, hindi ang doktrina, hindi ang organisasyon, hindi ang kasaysayan, ang krus. At ang Laodicea ay nahihirapang yakapin ito, sapagkat ang krus ay humihingi ng lahat. Ang krus ay bumabasag sa pagmamataas. Ang krus ay naglalantad ng sarili, ngunit doon nagsisimula ang tunay na tagumpay. Sa mga hakbang patungo kay Kristo isinulat ni Ellen White, italaga ang iyong sarili sa Diyos sa umaga. Gawin itong iyong pinakaunang gawain. Ang tagumpay ay hindi minsanan. Ito ay araw-araw. Ito ay patuloy na pagsuko. Ito ay palagi ang pag-aalay ng puso. Ang magtatagumpay ay hindi ang hindi nadadapa. Ito ang bumabangon at bumabalik. Ang Laodicea ay inaanyayahan sa parehong landas, hindi upang ipagmalaki ang liwanag, kundi upang lakaran ito, hindi upang ipagtanggol ang katotohanan, kundi upang mamuhay ayon dito, hindi upang mag-ipon ng kaalaman, kundi upang mamatay sa sarili. Sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 5, isinulat ni Ellen White, walang tinatawag na neutral na karanasan sa buhay Kristiyano, walang gitna, walang pahinga sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang kaluluwa ay alinman sa sumusuko o unti-unting lumalayo. Ito ang bigat ng mensahe ng Laodicea. Hindi ito pahintulot na manatiling maligamgam. Ito ay panawagan na magtagumpay. Ang luklukang inihanda, ang krus na dapat pasanin, at ang mga pusong nag-aalinlangan. May hangganan ang pagtitiis ng tao. Ngunit ang habag ng Diyos ay mas malalim kaysa dagat. Gayunman, may sandali na ang paanyaya ay nagiging pasya, hindi dahil nagbabago ang langit, kundi dahil tumitigas ang puso. Ang mensahe sa Laodicea ay hindi walang hanggan sa oras. Ito ay tawag sa kasalukuyan. Ang Biblia ay nagpapatuloy sa Apokalipsis 3:22. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Hindi ito panawagan sa mga tainga. Ito ay panawagan sa mga puso. Ang Espiritu ay nagsasalita. Ang tanong, sino ang nakikinig? Si Ellen White ay sumulat sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 1. Ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Ang ngayon ay mahalaga, hindi bukas, hindi sa tamang panahon. Ngayon,
sapagkat ang pagkaantala ay tahimik na pagtanggi. Ang Laodicea ay eksperto sa pagpapaliban. Mamaya na ang ganap na pagsuko. Mamaya na ang pagbabalik loob. Mamaya na ang malalim na pagbabago. Ngunit ang bawat mamaya ay hakbang palayo sa liwanag. Sa mga patriarka at propeta, isinulat ni Ellen White, ang pusong hindi tumutugon sa banal na impluensya ay nagiging matigas. Hindi agad, hindi biglaan, dahan-dahan, hanggang sa ang katok ay hindi na marinig, hanggang sa ang liwanag ay hindi na makita. Hindi dahil huminto ang Diyos sa pagsasalita, kundi dahil natuto ang tao na huwag makinig. Ito ang tahimik na trahedya ng Laodicea, hindi isang malakas na pagtalikod, kundi paulit-ulit na pag-antala, hanggang sa ang budhi ay manahimik, hanggang sa ang kaluluwa ay masanay sa dilim. Si Ellen White ay nagbabala sa ang dakilang kontrobersya, isang batas ng isipan na unti-unti nitong inaangkop ang sarili sa mga paksang pinag-aaralan nito. Kung ang isipan ay sanay sa sanlibutan, lalabo ang paningin sa langit. Kung ang puso ay laging abala, mawawala ang katahimikan ng Diyos. At ang pagiging maligamgam ay nagiging normal. Ngunit ang espiritu ay patuloy na tumatawag. Sa bawat paalala, sa bawat mensahe, sa bawat pagkilos ng budhi, ang huling mga paanyaya, ang marahang tinig ng espiritu, at ang mga pusong nagpaliban. May dalawang uri ng tugon sa katok ng langit. May mga pusong bumubukas, at may mga pusong nananatiling sarado. Pareho silang nakarinig, pareho silang naantig, ngunit magkaiba ang pinili. Ang Biblia ay nagsalita na, ang ilan ay magbubukas ng pinto, ang iba ay magpapatuloy sa katahimikan. Sa Apokalipsis 3:20, naroon ang pangako, narito ako'y nakatayo sa pintuan, at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig, at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko. Hindi ito kolektibong karanasan. Ito ay personal, isa-isa. Hindi sinasabing kung ang iglesia, sinasabi kung ang sinuman. Si Ellen White ay sumulat sa mga hakbang patungo kay Kristo. Ang bawat kaluluwa ay lubos na kilala ni Jesus na para bang siya lamang ang tanging pinagkaitan ng buhay ng tagapagligtas. Walang naliligaw sa kanyang paningin. Walang nawawala sa kanyang alaala. Ang kaluluwa ay hindi bahagi lamang ng masa. Ito ay mahalaga sa langit. Ang mga nagbukas ng pinto ay hindi naging perpekto sa isang iglap. Ngunit sila'y yumuko. Inamin nila ang kanilang kahirapan. Tinanggap nila ang puting damit. Hinayaan nilang pahiran ang kanilang mga mata. At si Kristo ay pumasok. Hindi bilang panauhin, kundi bilang hari. Sa mga aral na tinuturo ni Kristo, isinulat ni Ellen White, kapag si Kristo ay nananahan sa puso, ang buong kalikasan ay nababago. Ito ang bunga ng pagbubukas. Hindi panlabas na reforma, kundi panloob na pagbabago. Hindi dekorasyon ng relihiyon, kundi bagong buhay. Ngunit may mga nanatiling sarado, hindi dahil hindi nila narinig, kundi dahil mas minahal nila ang katahimikan ng dating buhay. Pinili nila ang kaayusan kaysa katotohanan. Pinili nila ang ginhawa kaysa krus. At unti-unti, ang tinig ay naging mahina. Sa mga patotoo para sa simbahan, tumudua, nagbabala si Ellen White. Mapanganib ang pagwalang bahala sa mga babala. Hindi biro ang paalala. Ang paglalaro sa liwanag ay nagbubunga ng kadiliman. Ang pag-antala sa pagsuko ay nagbubunga ng pagtigas. Ang mga pusong nagbukas at nabuhay. Ang mga pusong nagsara at nanahimik. Ang parehong mensahe. Ang parehong katok. Magkaibang wakas. May sandali na ang pagsusuri ay nagiging pasya. May oras na ang paanyaya ay nagiging talaan. Ang langit ay hindi lamang nagmamasid. Ito ay nagtatala. Ang bawat liwanag na tinanggap. Ang bawat babalang tinanggihan, ang bawat pintong binuksan o isinara. Ang Biblia ay nagpapaalala sa ang mga ngaral, 12:14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Walang kilos na nalilimot, walang motibong natatago. Si Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya. Ang gawa ng bawat tao ay sinusuri sa harap ng Diyos at itinatala kung ito ay tapat o hindi. Hindi ito banta. Ito ay katotohanan. Ang Laodicea ay hindi hinahatulan ayon sa kaalaman lamang, kundi ayon sa tugon. Hindi ayon sa liwanag na mayroon, kundi ayon sa liwanag na nilakaran. Ang kaluluwa ay tinatimbang hindi sa dami ng sermon, kundi sa antas ng pagsunod. Sa mga aral na tinuturo ni Kristo, isinulat ni Ellen White, sa bawat kaluluwa ay ipinagkakaloob ang isang tiwala. Ang bawat isa ay pinagkatiwalaan, panahon, katotohanan, mga paalala, mga pagkakataon. At ang tanong ay hindi kung gaano karami ang ating natanggap, kundi kung ano ang ating ginawa. Ang pagiging maligamgam ay hindi neutral na kalagayan. Ito ay tinatala. Ang pagkaantala ay may bigat. Ang pananahimik ay may bunga. Ang Laodicea ay nahaharap ngayon sa sariling talaan, hindi sa harap ng mga tao, kundi sa harap ng langit. Ang mga aklat na
binubuksan. Ang mga buhay na muling sinusuri. Ang mga sandaling inalala. May huling sandali ng pag-asa bago ang ganap na katahimikan. May huling liwanag bago ang pagsasara ng pinto. Hindi ito biglaan. Ito ay bunga ng maraming pagpili. Ang awa ay hindi nawawala sa isang iglap. Ito ay unti-unting iniiwan ng mga tumatanggi. Ang Biblia ay nagbababala sa Genesis 6:3 at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. May hangganan ang pakikipagtalo ng espiritu sa puso. Si Ellen White ay sumulat sa mga patriarka at propeta. Ang espiritu ng Diyos na patuloy na nilalabanan ay sa wakas ay inaalis sa makasalanan. Hindi ito kapritsyo ng langit. Ito ay bunga ng paulit-ulit na pagtanggi. Ang Laodicea ay hindi nawala ng pagkakataon. Nawalan siya ng tugon. Paulit-ulit siyang tinawag. Paulit-ulit siyang hinintay. Ngunit pinili niya ang pagkaantala at darating ang sandali na ang katok ay titigil. Hindi dahil napagod ang tagapagligtas, kundi dahil nagpasya ang puso. Ito ang pinakamabigat na pasya ng kaluluwa. Sa ang dakilang kontrobersya, isinulat ni Ellen White, walang iba kundi ang mga nagpatibay ng kanilang isipan gamit ang mga katotohanan ng Biblia ang makakaligtas sa huling malaking tunggalian. Ang huling panahon ay hindi susubok ng kaalaman. Susubok ito ng katapatan, hindi ng dami ng talata, kundi ng lalim ng pagsunod. Ang Laodicea ay humaharap ngayon sa bunga ng kanyang mga pagpili. Hindi na sapat ang mga alaala ng dating sigasig. Hindi na sapat ang reputasyon. Ang tanong ay simple, sino ang nagahari sa puso? Ang espiritong umatras, ang mga pusong nanatiling sarado, at ang katahimikang bumalot sa kaluluwa. May paghihiwalay na mas matalim kaysa tabak. Hindi ito nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng walang hanggang hatol. Ito ang sandali ng malinaw na hangganan. Hindi na magkasama ang liwanag at dilim. Hindi na magkahalo ang pagsuko at pagtutol. Ang mga nagbukas ng pinto at ang mga tumanggi hanggang wakas ay hindi nalalakad sa iisang landas. Ang Biblia ay nagpahayag sa Mateo 12:30. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Wala nang gitna. Ang Laodicea ay hinati ng sariling mga pagpili. Si Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya. Kapag ang huling pagsubok ay iharap sa mga tao, saka lamang mabubuo ang linya ng pagkakaiba sa pagitan ng mga naglilingkod sa Diyos at ng mga hindi naglilingkod sa Kanya. Ito ang huling guhit. Hindi ito gawa ng tao. Ito ay gawa ng katotohanan. Ang mga pusong sumuko ay tinatakan ng espiritu. Ang mga pusong tumanggi ay iniwan sa sariling daan. Hindi ito biglang pagtalikod ng langit. Ito ay ani ng matagal na desisyon. Sa mga patotoo para sa Simbahan, Tomo 5, nagbabala si Ellen White. Malapit nang magkaroon ng ganap na pagbabago sa mundo. Ang pagbabago ay darating, at ito ay ganap. Ang mga dating magkasama sa upuan ay maghihiwalay sa kapalaran. Ang mga dating magkasama sa awit ay magkakaiba ng hantungan. Hindi sapat ang panlabas na pakikisama. Hindi sapat ang pagiging kabilang. Ang tanong ay panloob. Kanino ka nabibilang? Ang mga kaluluwang tinatakan ng liwanag. Ang mga pusong iniwan sa kadiliman. Ang huling paghihiwalay. May katahimikan na sumusunod sa huling paghihiwalay. Hindi ito kapayapaan. Ito ay bigat. Ang langit ay nanahimik. Hindi dahil wala na itong sasabihin, kundi dahil ang lahat ay nasabi na. Ang mga panalangin na ipinagpaliban, ang mga paanyayang hindi tinanggap, ang mga luha na hindi ibinuhos, lahat ay nagtipon sa sandaling ito. Ang Biblia ay nagsasalita sa Apokalipsis 22:11. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Ito ang pagsasara ng awa, hindi na pagbabago, hindi na paglipat. Ang kalagayan ng puso ay naging walang hanggan. Si Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya. Kapag natapos na ang probasyon, ito ay darating ng biglaan at hindi inaasahan. Hindi ito unti-unting paglalaho, ito ay biglang pagkaputol. Ang Laodicea ay humarap sa huling sandali na may mga pusong handa at may mga pusong nahuli, wala ng gitna. Ang mga nagbukas ng pinto ay nasa loob na, ang mga tumanggi ay nanatili sa labas. Sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 2, nagbabala si Ellen White. Kapag itinigil na ni Kristo ang kanyang pamamagitan sa santuaryo, ang walang halong puot na nagbabanta laban sa mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan ay ibubuhos. Hindi ito mensahe ng takot, ito ay pahayag ng katarungan. Ang awa ay may hangganan, ang pasensya ay may wakas. Hindi dahil nagbago ang Diyos, kundi dahil natapos ang pagkakataon. Ang pinto ang isinara, ang mga panalangin na huli na. Ang katahimikan ng walang hanggang pasya, may dilim na bumabalot sa sanlibutan. Hindi lamang kawalan ng liwanag,
kundi pag-alis ng presensya. Ito ang oras na ang mga pasya ay nagbunga. Ito ang panahon na ang mga binhi ay inani. Ang Laodicea ay hindi na sinasaway. Ito ay hinaharap ang resulta. Ang Biblia ay nagsasalita sa Apokalipsis, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan. At sino ang makatatayo? Hindi na tanong ng kaalaman. Ito ay tanong ng katatagan. Si Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya. Ang mundo ay naaantig sa diwa ng digmaan. Ang lupa ay gumagalaw sa ilalim ng bigat ng kasalanan. Ang mga bansa ay nagngangalit. Ang mga puso ay puno ng takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bayan na nananatiling nakatayo. Hindi dahil sila'y malakas, kundi dahil sila'y sumuko. Sa mga naunang aklat, isinulat ni Ellen White, nakita ko ang mga banal na umaalis sa mga lungsod at nayon at nagsasama-sama sa mga pangkat. Hindi sila tumakas dahil sa takot. Sila'y humiwalay dahil sa pananampalataya. Ang kanilang lakas ay hindi sa sandata. Ito ay sa pagtitiwala. Ang Laodicea na nagbukas ng pinto ay ngayon nakatayo sa liwanag. Ang Laodicea na tumanggi ay naliligaw sa kadiliman. Ito ang bunga ng dating mga pagpili. Sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 5 po, nagbabala si Ellen White. Ang panahon ng kabagabagan ay nasa harap natin. Hindi ito katang-isip. Ito ay nalalapit na katotohanan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ang mga mata ng langit ay nakatuon sa mga tapat. Ang mga lungsod na yumanig, ang mga puso na nanghina, at ang mga banal na tumayo. Sa pananampalataya, may katapatan na sinusubok kapag wala ng tagapamagitan. May pananampalatayang nananatili kapag wala ng tinig mula sa santuwaryo. Ito ang oras ng tahimik na pagtayo. Ang bayan ng Diyos ay nabubuhay sa panahong hindi pa naranasan ng sanlibutan. Ang Biblia ay nagpahayag sa Daniel 12:1, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon, at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ito ang sandaling tumigil ang pakikipamagitan. Si Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya. Ang mga nabubuhay sa lupa, kapag natapos na ang pamamagitan ni Kristo sa santuwaryo sa itaas, ay tatayo sa harapan ng isang banal na Diyos ng walang tagapamagitan. Hindi ito larawan ng kaginhawaan. Ito ay larawan ng ganap na pagtitiwala. Walang tagapamagitan, walang bagong kapatawaran, tanging ang mga pusong nalinis noon. Ang mga tumanggap ng ginto, puting damit, at pamahid sa mata ay ngayon nakatayo, hindi sa sariling lakas, kundi sa katuwiran ni Kristo. Ang Laodicea na nagsisi ay ngayon tahimik na matatag. Ang Laodicea na nag-antala ay wala nang matatakbuhan. Sa mga naunang aklat, isinulat ni Ellen White, nakita ko na marami ang nagpapabaya sa kinakailangang paghahanda. Ang paghahanda ay hindi sa huling sandali. Ito ay sa araw-araw na pagsuko. Ito ay sa tahimik na pakikisama kay Kristo. Ito ay sa patuloy na paglilinis ng puso. Nakita niya ito. Ang mga banal na nanginginig, ngunit nagtitiwala. Ang mga kaluluwang nag-iisa, ngunit hindi iniwan. May liwanag na bumabasag sa kadiliman. Hindi ito mula sa araw. Ito ay mula sa langit. Ito ang sandaling hinihintay ng mga nagbantay. Ang oras na pinangarap ng mga nagtiis. Ang lupa ay nanginginig. Ang langit ay nagbubukas. At ang hari ay dumarating. Ang Biblia ay nagpahayag sa Mateo 24:27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Hindi lihim ang kanyang pagdating, hindi tahimik. Ito ay makikita ng lahat. Si Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya. Di nagtagal ay lumitaw sa silangan ang isang maliit na itim na ulap, halos kalahati ng laki ng kamay ng isang tao. Ang ulap ay lumalaki, ang liwanag ay tumitindi, ang mga tumanggi ay nanginginig, ang mga tapat ay umiiyak sa galak, ang Laodicea ay tuluyang nahati, ang mga nagsisi ay tumitingala, ang mga nagmatigas ay naghahanap ng pagtataguan. Sa mga naunang aklat, isinulat ni Ellen White, magiging maluwalhati ang mana ng mga banal. Ang mga banal ay tinipon, ang mga luha ay pinupunasan. Ang mga sugat ng daigdig ay napapalitan ng walang hanggang kapayapaan. Ang mga libingan na bumubukas, ang mga tinubos na umaawit, at ang Laodicea na naiwan. May wakas ang bawat paglalakbay, may hantungan ang bawat pagpili. Ang ingay ng sanlibutan ay napalitan ng awit ng pagtubos. Ang mga luha ng pakikibaka ay naging sigaw ng tagumpay. Ang mga tinubos ay nasa harap ng hari. Ang Biblia ay nagsasalita sa Apokalipsis 21:4 at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan,
Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ito ang katuparan ng lahat ng pangako. Si Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya. Tapos na ang malaking kontrobersya. Wala na ang kasalanan at ang mga makasalanan. Ang labanan ay tapos na. Ang kasalanan ay wala na. Ang Laodicea ay naging aral sa walang hanggan. Hindi dahil sa kanyang kahinaan, kundi dahil sa kanyang pagkaantala. Ang mga nagsisi ay nagmana ng kaharian. Ang mga nagmatigas ay nawala sa alaala ng lupa. Ang langit ay naging tahanan. Ang mga pusong dating sugatan ay ngayoy ganap na gumaling. Ang mga kaluluwang minsang maligamgam ay ngayon nag-aalab sa pag-ibig. Ang lungsod ng liwanag, ang mga mukha ng kagalakan, ang alaala ng Laodicea na iniwan. May huling mensahe na iniiwan sa mga nabubuhay pa sa lupa. Hindi ito para sa mga libingan. Ito ay para sa mga puso na humihinga pa. Ang Laodicea ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Ito ay salamin ng kasalukuyan. Ito ang tanong na nananatili matapos ang lahat. Tatayo ka ba sa liwanag o mananatili sa maligamgam? Ang Biblia ay muling nagsasalita sa Apokalipsis 2:29. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Hindi ito tinig para sa karamihan. Ito ay panawagan sa isa. Si Ellen White ay sumulat sa mga patotoo para sa simbahan. Tomo 1. Ngayon na ang panahon para maghanda. Maikli ang pangungusap, ngunit walang hanggan ang bigat. Ngayon, hindi bukas. Hindi kapag maginhawa. Ngayon, ang mensahe ng Laodicea ay hindi isinulat upang takutin. Ito ay ibinigay upang gisingin, hindi upang husgahan, kundi upang iligtas. Ang langit ay nag-alok ng ginto, nag-alok ng puting damit, nag-alok ng pamahid sa mata, nagpadala ng mga babala, nagbigay ng mga paanyaya, naghintay sa pintuan. At ngayon ang tanong ay hindi na teolohikal. Ito ay personal. Sino ang naghahari sa iyong puso? Hindi ang iyong denominasyon, hindi ang iyong kaalaman, hindi ang iyong nakaraan. Ikaw, nakita niya ito. Ang huling liwanag bago ang gabi. Ang huling katok bago ang katahimikan. Ang huling pagkakataon bago ang walang hanggan. Nakita niya at binaliwala ito ng mundo. Ngunit ikaw, makikinig ka ba?